Ang pamilya Kin ay nagpadala ng isang napakamahal na kotse, isang mansyon sa Dido Houting, nagkakahalaga ng 200,000,000. Ang halaga ng dowry ay 18,800,000 at 88,000 piso. Ito ang puso ng karagatan, hindi ba? Isang kuwintas pa lang, 30 milyong piso na. Ito ay dekalidad na jade mula sa tupa. Ang isang pulseras ay 20 milyong piso siguro. Talagang napakagalante ng pamilya Kin. Ma, lahat po ng ito ay sa inyo na. Hahaha. Ang pamilya Kin talaga ay napaka-maalalahanin. Kapag ikinasal na si King Yue, siguradong mas marami pang mamahaling bagay ang dadalhin niya pagbalik. Hahaha. Pa, sabi ninyo may kailangan kayo sa akin. King Yue, nagpadala na ang pamilya Qin ng 10 milyong dowry. Ikakasal ka na bukas. Ano? Ikakasal ako sa pamilya Kin? Malinaw na nakasulat sa kasunduan na si Bai Qianqian ang ipakakasal kay Qin Xian. Hindi ako papayag. Ako ang tatay mo. Kapag sinabi kong ikasal ka, ikakasal ka. Wala kang karapatang lumaban. Xingyue, ang pamilya Qin ang pinakamayaman sa kapital. Hindi ka malulugi kung mapapangasawa mo sila. Tama ka, ate. Ibinigay ko na nga sa iyo ang pagkakataong makapag-asawa ng mayaman. Bagamat si Qin Xian na iyon ay isang taong gulay. Pero kahit papaano, isa pa rin siya sa mga tagapagmana ng pamilya. Kung ganoon pala kaganda, bakit hindi ikaw ang magpakasal? Tumahimik ka. Gusto mo bang ang kapatid mo ay ikasal sa isang taong hindi nagigising? Kung mangyari iyon, hindi ba masisira ang buhay niya? Ano naman kung isakripisyo mo ang kaligayahan mo? Mahal na mahal mo talaga ang anak ng kabit mo, hindi ba? Mahal na mahal mo talaga ang anak ng kabit mo, hindi ba? Anak mo rin ako. Wala bang halaga ang kaligayahan ko? Ate, paano mo nasabing? Kabit ang nanay ko? Anong gusto mong gawin? Bai Qingyue. Huwag mong kalimutan, nasa ospital pa rin ang nanay mo. Ngayon, tanging inayos ko lang ang paglipat niya sa ibang ospital. Kung hindi ka magpapakasal, hindi na kayo magkikita ng nanay mo. Maaaring hindi na iyan mangyari. Tay, Isang salita lang, magpapakasal ka ba o hindi? magpapakasal ako. Nakakatuwa ang pamilya Qin na ito. Paralyzed na ang panganay na binata ng pamilya Qin, pero nagpakasal pa rin para magpahimala. Nabalitaan ko na ang pangalawang binibini ng pamilya Bai ay ubod ng ganda. Ang swerte naman ng paralizadong iyon. Kung ako ang tatanungin, ang pangalawang binibini ng pamilya Bai na ito ay talagang malas, pinakasalan ng isang taong hindi naman gigising, at ngayon kailangan pa niyang dumalo sa kasal ng mag-isa. Bai Qianqian, handa ka bang pakasalan si Ginoong Qin Xian? Mula ngayon kahit sa kahirapan man o karangalan o sa sakit man at kamatayan, siya ba ay mananatiling tapat sa iyo? Opo, handa ako. Mabuting bata, huwag kang mag-alala, hindi ka namin pababayaan dito sa pamilya Qin. Tapos na ang seremonya. Qian, hindi mo pa nakikita si Xian, tama ba? Siya na ang bahala sa iyo simula ngayon. Bagamat siya ay paralisado, mukha naman siyang disente. Qian, mahal, alam kong nasasaktan ka. Hindi kita pababayaan. Heto ang 10 milyong piso, gamitin mo. Sabihin mo lang sa akin kung kulang pa. Nay, wag na po. Sabi ko kunin mo, kaya kunin mo, huwag ka nang tumanggi. Abala ka, mahapon ngayon, gutom ka na ba? Ipaaayos ko na lang sa alipin ang pagluluto para sa iyo. Napakabait ni nanay sa akang parang. Kailangan ko na ring maging mas mabait sa kanya. Qin Xian, kahit ako ay pamalit na asawa. Gusto ko pa ring ipakilala ang sarili ko. Ako si Bai Qingyue, ang bago mong asawa. Ikaw, mabuti pa't maging paralisado ka na lang ng panatag. Magandang dilag? Ikaw ba ang bagong asawa ng kuya ko? Hayaan mong paglaruan kita. Bitawan mo ako! Ang kuya ko'y inutil sa kama. Siguro sabik ka nung gabi ng kasal ninyo, ha? Ako na ang magpapabuntis sa'yo para sa kuya ko. Kumusta, ha? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ikaw, malanding babae, tumigil ka dyan. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bruha,
Lakas ng loob mong saktan ako? Huwag kang magwala. Uy, akala ko isa ka lang munting pusang alaga. Di ko akalaing isa ka palang mabangis na kuting. Ha? Ang di ko lang alam. Kung masarap ka ba? Ikaw ba ang pangalawang anak ng pamilyang Chin, si Chin Yuanming? Hindi ka ba natatakot na ibulgar ko lahat ng ginagawa mo ngayong gabi? Tanda ko, pagkalipas ng 7 araw ay araw ng pagtanggap mo ng kumpanya. Kung magtangka ka pa ng kalokohan, sisiguraduhin kong mabibigo ka. Ang lakas na loob mong pagbantanan ko. Kahit na kumato si Qin Shiyan, huwag mong kalimutan ang posisyon niya sa puso ng pamilya Qin. Kung magtatangkang apihin ang bago niyang asawa, papanagutin ka ng pamilya Qin. Nakaka-interes? Bai Chiang Tian. Tama ang sinasabi mo. Kailangan ko lang maghintay ng 7 araw pa. At ang lahat ng nasa pamilya Qin ay magiging akin na. Tingnan lang natin, kapag hawak ko na ang pamilya Qin, paano kalalaban? Ang mga bagay na pag-aari ni Qin Shiyan, inaagaw ko Qin Yuanming. Qin Shiyan, mukhang hindi rin tahimik ang pamilya Qin mo. Isang malaking lalaki ka, pero kailangan mo pa ako para protektahan ka. Naku, pate, kung makikita ito ni Mama, baka isipin niyang inaabuso kita. Maghintay ka lang dyan. Huwag mo akong sisihin. Aksidente lang, yun kanina. Hindi ka naman siguro ganyan kaliit ang utak, ano? Sabi nila, ang mga gwapo. Ang isip ay kasinglit ng buto ng linga. Hindi ko inasahang pagkatapos mong nakahiga ng matagal, ang ganda pa rin ng katawan mo. Teka muna, hindi tama yon. Hindi ba dapat 8 abs ang mayroon? Nasaan ang 2 pang nakatago? Hayaan na. 6 kung 6, hindi na kita pahihirapan. Asawa na kita, okay lang siguro na maghubad ka, di ba? Isa pa, wala akong nakikitang masama, tiyak na hindi mo iisipin na sinasamantala kita, ano? Lintik na babae. Nagsasamantala na nga, nang iinsulto pa. Dahil sa matindi mong pagtutol at para kay Qin Yuanming, hindi na kita papansinin sa oras na ito. Chian, lumabas ka na, dali. Naghanda si Mama ng regalo para sa iyong pagbisita. Ma, paparating na po ako. Fangke, Boss, guysing na kayo. imbestigahan mo ang impormasyon ng lahat ng tao sa pamilya Bai, pati na rin si Qin Yuanming. Maghanap ng tao para bigyan siya ng leksyon. Mama, Ay, Qian, ito ay 100 taong gulang na ginseng na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ito naman ay alahas na diamante na binili sa halagang 80 milyong yuan mula sa isang nangungunang subasta sa ibang bansa. At ito pa, ito ay isang antigong bagay na ipinamana sa aming pamilya Qin. Tiyak na lampas sa 100 milyong piso ang halaga nito. Ngayon ang araw ng pagbalik mo sa inyo. Ang lahat ng ito ay maliliit na regalo lang na inihanda ko para sa iyo. Daling mo na. Mama, masyadong mahalaga ang lahat ng ito. Umuwi lang naman ako. Hindi ko kailangan ng ganito karaming bagay. Yang Qian, huwag kang matakot. Para sa amin sa pamilya Qin, maliit na bagay lang ito. Ang mga araw na iyon kung paano mo tratuhin si Xian, nakikita ng Mama ang lahat sa aking puso. Tunay kang mabait kay Xian. Ang Mama ay natutuwa talaga. Mama, asawa ko si Xian. Nararapat lang na maging mabait ako sa kanya. Natitiyak na ang Mama kapag narinig ko ang sinabi mo, nasa labas na ang chopper, sige na. Nagpakasal ako sa pamilya Chin, kaya't mahalaga ito. Hindi ko alam kung alam ng mama ko ang tungkol dito. Kailangan kong makita si Mama pagbalik ko. Ito ba ay guni-guni ko lang? Bakit parang may nakatingin sa akin? Medyo matalino ka. Tate! Nagtatago ka pa. Anong oras na at ngayon ka palang umuwi, alam mo ba? Na 1 oras na kaming naghihintay sa iyo. Guangxiong, huwag kang magalit.
Normal lang na mahuli ng kaunti ang bata. Xingyue, ikaw lang ba ang umuwi? Ang dala mo ay regalo mula sa pamilya Qin para sa iyong pagbalik bahay. Ibigay mo rito. Ito. Ito ay bato? Xingyue, ano ang ibig sabihin ng pamilya Qin dito? Nagpadala lang pala sila ng bato. Ito ay isang batong jade na dinala ng pamilya Qin mula sa bansa ng Afrika. Hindi mabibili ni pera. Ito ba iyong pinag-aagawan sa foreign auction dati ang misteryosong batong jade? Nagkakahalaga ng 100 milyon. Ganito kapangit na bagay. Nagkakahalaga ng 100 milyon? Siyempre, pangkaraniwan lang iyan. Ang daming ganyan sa kalsada. Pinili ko pa nga ang 2 pinakamalaki para sa inyo. Pilitin akong magpakasal kapalit mo at itago si Mama. Ngayon gusto niyo pa ang kayamanan ng pamilya Qin. Talaga bang tingin niyo sa akin madaling mauto? Ito ba? Ito ba? Ang daming antiques ng pamilya Qin. Ito ang antique ng pamilya Qin, hindi ba? Bakita mo, Yolok? Chay, ang pamilya Qin ay yumaman dahil sa paggawa ng alak? Hindi mo alam baka ito ay kayamanan na ipinamana? Ay, Xingyue, magaling ka. Hindi ka nag-aksaya ng pagmamahal ko. Hahaha. Ginawa ko na ang sinabi mo, nagpakasal ako kay Qin Xian kapalit ni Bai Qiangqian. Ngayon dapat sabihin mo na sa akin nasaan si Mama, hindi ba? Xingyue, napakahusay ng ginawa mo sa bagay na ito. Ang iyong ina ay mabuti rin, ngunit ikaw ngayon ay hindi mo pa siya maaaring puntahan. Pa, anong ibig mong sabihin? Amo, naimbestigahan ko na, hindi pala talaga siya si Bai Qianqian, kundi si Bai Xingyue, ang panganay na binibini ng pamilya Bai. Napakalaki ng loob ng pamilya Bai. May lakas ng loob pa silang magpalit ng ikakasal. Amo, kailangan ko bang sabihin kay Ginang Qin na gising na kayo? Hindi na yan kailangan. Si Qin Yuanming ang may kagagawa ng aksidente na nagparalisa sa akin. Gusto niyang solohin ang pamilya Qin. Ngunit masyadong bata pa siya para sa ganiyan. Kung gayon, si Bai Xingyue. Sa karaniwang panahon, huwag ka masyadong manood ng drama. Masusunod. Mukhang hindi siya tao ni Qin Yuanming. Gusto kong makita kung ano ang layunin niya. Ihanda ang kotse, aalis tayo at pupunta sa pamilya Bai. Pupunta tayo sa pamilya Bai. Pababalikin nating mag-isa ang aking asawa. Paano mangyayari iyon? Masusunod. Pa, anong sinasabi mo? Gusto mo akong mag-entertain sa inuman? Ate, may isang malaking amo na kilala ko. Nais kanyang makita. At sinabi pa sa akin. Nahanda siyang mag-invest ng 100 milyon sa pamilya Bai natin. Xingyue, alam mo ba kung gaano kahalaga sa atin ang 100 milyon? Hay, kapag pumunta ka lang, papayagan na kitang makita ang nanay mo. Imposible. Hindi ako pupunta. Hindi na iyan nakasalalay sa iyo. Bai Xingyue, hindi mo ba ako minamaliit sa lahat ng oras dahil anak ako ng kabit? Tingnan lang natin, kapag nawala ang iyong karangalan, paano ka pa magiging mayabang? Mga tao, dalhin ninyo siya. Sino ka? Anong gagawin mo? Pakawalan mo ako. Pakawalan ka? Ang hirap kitang makuha. Gumastos ako ng malaki. Gusto mong lumabas? Pangarap. Huwag kang gumawa ng kalokohan. Kasal na ako. Mas maganda kung kasal na. Gusto ko ang maglaro sa may asawa. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ikaw, Qin Yuanming, kung magtatangka kang gumawa ng masama, hindi ka ba natatakot na isumbong kita sa pamilya Qin? Ha? Sabihin mo. Kung sasabihin mo, ang tungkol sa pagpapalit ng ikakasal ng pamilya Bai, tingnan natin kung paano mo ito itatago. Maaari ko pang sabihin na ikaw ang nang-akit sa akin? Wala kang kahihiyan? Na si Qin Xian ay walang silbi. Kaya hindi ka talaga nakatiis sa kalungkutan. Kaya umakyat ka sa kama ko. Walang giya ka. Kahit pa isang comatose si Qin Xian, hindi ka pa rin niya mapapantayan.
Malandi, nangangahas ka pa rin maging matigas ang ulo? Tingnan natin kung paano ka magmamakaawa mamaya. Si Qin Shiyan ay isang walang kwenta. Ngayon, ipaparamdam ko sa iyo na maging tunay na babae. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Sino ka sa tingin mo, Pta? Baliin ang dalawang kamay niya. Dalhin siya sa bahay ng ikalawang pamilya. Opo, boss. Sugurin niyo na. Huwag? Huwag. Gumising ka. Huwag mo akong hawakan. May asawa ako. Huwag mo akong hawakan. Ang asawa mo ay walang silbi. Nakakayan ba niyang bigyan ka ang kasiyahan? Hindi siya ganon. Naglakas loob ka pang saktan ako? Interesante. Pai Qingyue, dahil nananatili kang malinis para sa akin. Hindi naman siguro tama na manatili akong walang ginagawa, hindi ba? Ang sakit. Bakit ako nasa bahay? May nagligtas sa akin? Kagabi, hindi pala panaginip? Kung ganon, nagahasa ako ng isang taong tulog? Huwag naman sana. Gising na kaya siya? Wala namang reaksyon. Yang madam, malaking problema ito. Lumabas ka na. Anong nangyari? Ang pangalawang asawa, si Qin Yuanming. Sabi niya, pinilayan mo raw siya at humihingi siya ng paliwanag sa First Madam. Sige, pupunta ako agad. Ma? Qiang Qian, dumating ka na? Anong Qiang Qian? Ate, hindi mo pa rin nakikita ang tunay niyang pagkatao. Siya ay isang manloloko lang. Inapatawa din ako. Huwag mo munang sabihin sa akin ang mga bagay na iyan. Nagpasugo na ako upang ipatawag ang pamilyang Bai. Ngayon, sabihin mo sa akin, may kinalaman ka ba sa pagkasugat ni Qin Yuanming? Ayna, muntikan na niya akong bastusin. Ano? Sinungaling ka. Sino ka ba sa tingin mo? Anong klaseng babae ba ang hindi kayang mahanap ng anak ko at ikaw pa ang pipiliin? Isang gamit na, ate. Hindi mo maitatanggi na magaling itong manugang mo sa pagbabaligtad ng katotohanan. May CCTV sa hotel? Kung ayaw mong maniwala, titingnan natin ngayon din. Ikaw. Tama na, Zhang Rou, ako pa rin ang kasalukuyang matriarch ng pamilyang Qin, kaya hindi mo ako pwedeng bastusin dito. Ate, ang manugang mo talaga ay kahanga-hanga. Minsan siya'y nagpapalit ng ikakasal. Minsan naman sinasabi niyang ginahasa siya ng anak ko. Walang kahit isang salita man lamang na totoo ang lumalabas sa bibig. Sino ang nakakaalam kung nakikipaglandian siya sa ibang lalaki sa labas? Ay ate, tingnan mo agad. Itong malaswang babae may markang pula sa leeg. Hindi alam kung kanino galing. Qingyue, anong nangyayari? Si Qin Yuanming kaya? Tia, inaamin ko na hindi ako nagtagumpay dahil may lalaking bigla na lang siyang kinuha. Kung sino iyon, siya na ang tanungin ninyo. Qingyue, magsalita ka. Ayna, si Qin Shiyan. Hahaha. Inisip ko na naging mabuti ako sa iyo. Pero hindi ko talaga ito inasahan. Nalolokohin mo pala akong ganito. Ang anak ko ay isang taong gulay. Paanong makakagalaw siya? Ina, siya talaga? Hindi ko talaga ginawa. Tumahimik ka. Sabihin mo sa akin ng totoo, sino ba talaga ang kasama mo kagabi? Parang ako pa ang namilit kay Qin Shiyan kagabi. Pero tama si inay. Paanong makakagalaw ang isang taong comatose? May iba nga ba talaga? Wala kang masabi. Diba, Bai Qingyue? Nagsisisi ka ba na hindi ka naghanap ng taong papatay sa akin? Ate, ang pamilya Qin ay isang marangal na pamilya. Hindi kami kung sinong-sino lang ang pwedeng makapasok dito. Lumuhot ka. Bai Qingyue, Tay, magsalita.
Ikaw na wala man lang kuwenta, paano mo nagawang inisin si Ginang Chin? Ate, narinig ko ang lahat sa daan. Nagpanggap kang ako para makasal sa pamilya Chin. At sinaktan mo pa ang tao sa pamilya Chin. Kaya pala gusto mo lang yumaman, gusto mong maranasan ang buhay mayaman ha? Sikreto mong tinaboy ang kapatid mo para ikaw ang makasal. Nagpanggap. Kayo ang pumilit sa akin gamit ang pananakot sa nanay ko at pinilit niyo akong magpakasal. Tita Chin, patawarin niyo po ako. Hindi ko alam na ang ate ko ay sobrang gahaman sa pera, kaya pinalitan niya ako para makasal sa pamilya Chin. Kasalanan ko po ang lahat. Huwag niyo po siyang sisisihin. Maniwala ka lang sa akin. Sila po talaga ang pumilit sa akin. Ako. Ate, ang pulang marka sa leeg mo. Hindi ko talaga kayang makapagsalita. Pero sabi mo pa naman ay kasal ka na sa panganay na Ginoong Chin. Kaya dapat alam mo ang tamang asal ng isang babae. Bakit? Nakikipagkita ka pa rin sa matandang kasintahan mo? Ang matandang kasintahan? Ay, pasensya na po. Nadulas ako. Tita Chin, hindi po ganoon ang ate ko. Baka. Ito ang marka na iniwan ng panganay na Ginoong Chin. Ang anak ko ay comatose. Hindi talaga siya makakagalaw. Bai Qingyue, sobrang pinapahiya mo ako. Ginang Chin, kumalma po kayo. Itong walang kuwentang babae na ito, didisiplinahin ko po siya ng maayos. Humingi ka ng tawad kay Ginang Qin. Sabihin mo kung sino ang lalaking iyon. Bilisan mo at sabihin mo kung sino ang nanakit sa anak ko. Hindi ko alam. Talaga hindi ko alam. Siya lang ang kaisa-isang anak ko at naglakas loob kang saktan siya. Mapangahas na anak. Bumilis ka na at humingi ng tawad kay Ginang Qin. Kundi, titiwalag ako sa iyo bilang ama. Ate, bilisan mo na at sabihin mo. Sino ba talaga ang lalaking iyon? Napakagaling niya. Ganyan mo siya ipinagtatanggol. Bibigyan kita ang huling pagkakataon. Sabihin mo kung sino siya. Kung hindi, ipaparanas ko sa iyo at sa iyong kalaguyo ang kasakitang mas matindi pa sa nararamdaman ninyo ngayon. Hayop, magsalita ka. Talaga, hindi ko alam. Bakit kailangan kong magpakasal kay Qin Shiyan? Bakit ang napangasawa ko ay isang comatose? Qin Shiyan, bakit hindi ka pa gumigising? Ang anak ko ay sinaktan mo ng lubusan hanggang sa siya ay naging inutil. Ngayon, hindi ko rin hahayaan na maging madali ang buhay mo. Hayop, sinugatan mo ang isang kamay ng anak ko. Kukuhanin ko ang isang paa mo. Itigil mo. Tigilan mo. Ang gwapo niya. Anak, gising ka na. Ako ang kasama niya kagabi. Imposible, Xian. Ang lalaking nagdala sa babaeng iyan, sinaktan niya ang anak ko. Akin si Bai Qingyue. Kapag naglakas loob si Qin Yuanming na hawakan siya. Ngayon ay kamay lang ang naputol. Kung magkaroon pa ng susunod na pagkakataon, ang inyong pangalawang sangay, hindi natin alam kung magkakaroon pa kayo ng tagapagmana. Hindi na yon sigurado. Xian, hising ka na. Hindi ako sanay na hinahawakan ako ng mga estranghero. Xian, paano naman kami magiging estranghero? Ako ang asawa mo. Siya ay nagpapanggap lang. Ano ang katotohanan? Ang katotohanan ay, ginamit nila ang aking ina para lang ako'y takutin. Pinuwersa nila akong magpakasal sa pamilya Chin na ito. Hindi nila gusto na ikaw ay isang vegetative patient. Ayaw ni Bai Qiangtian na ang kalahati ng buhay niya ay masira dahil sa iyo, kaya ako ang pumunta. Ang lakas ng loob mo. Ginang Chin, huwag mo siyang pakinggan. Nagsasabi lamang siya ng walang kapararakan. Walang kapararakan? Alam mo sa puso mo kung nagsasabi ako ng totoo. Nasaan ang nanay ko? Ilabas mo siya. Walang hiyang bata. Nagbabanta ka sa akin? Ako. Walang hiya ka. Naglakas loob kang takutin ako. Ako. Naglakas loob kang saktan ang asawa ko sa harap ko. Gusto ba ng pamilya Bai na malugi? Ginoong Qin, humihingi akong tawad. Nagkamali po ako. Umalis. Ay, bilisan mo. Dali na kayong umalis. Xian, ako dapat ang asawa mo. Huwag ka nang magloko. Umalis na. Umalis? Walang ni isa sa inyo ang mabuti. Zhang Ru, kailangan ko pa ba kayong utusan na umalis? Alis na ako ngayon. Ma, bilisan mo. Dali-dali. Qingyue, Ma, babalik muna ako sa kwarto ko. siguradong nagagalit si Qingyue sa akin.
Hindi ako naniniwala sa kanya. Anak, kailangan mo akong tulungan. Naniniwala akong naabot mo ang puntong ito at hindi iyon dahil sa madali kang mamanipula. Inaasahan ko, mula ngayon ay mas paniniwalaan mo na ang sarili nating pamilya. Pwedeng ba? Alam na ni Mama. Kabaylan, bumili ka ng ginseng soup agad para pampalakas ni Chingwe. May isa pa, isama mo ang mga tao sa pamilya Bai, sunduin mo ang aking balae. Kailan ka pa nagising? Mahalaga ba? Masama ba ang sinasabi mo tungkol sa akin sa likod ko? O kaya, noong hindi pa ako gising? Hindi lang minsan mo akong binunutan ng buhok sa binti? Huwag kang mag-imbento. Kinshiyan, dahil gising ka na, dapat linawin na natin ang ilang bagay. Maghiwalay na tayo. Maghihiwalay ba tayo? Pinilit lang akong magpakasal sa pamilyang Chin. Kung hindi ka nasisiyahan, ako rin ay hindi maligaya. Mas mabuti pa, walang bisa na ang kasunduan sa kasal. Kung may kailangan ka, pumunta ka sa pamilya Bai. Huh? Anong ginagawa mo? Maghihiwalay na ang asawa ko. Ano sa tingin mo ang ginagawa ko? Wala tayong emosyonal na pundasyon. Imposibleng maghiwalay. Ngunit ang pag-ibig ay maaaring linangin. Hindi mo ako iniwan, si Kinshian, na isang bungo. Kaya ako, si Kinshian, ay hindi ako magiging isang walang pusong asawa at ama. Anong walang pusong ama? Sino bang may anak? Sino ang nakakaalam kung kagabi? Nanalo ka ba sa loto? Ika. Sinasabi ko sa iyo. Sa buong buhay ko bilang si Kinshian, kamatayan lang ang makapaghihiwalay sa atin. Hindi diborsyo. Kung ganoon, meron ka bang mga ex-girlfriend o kung ano pa man? Ayokong may makitang babaeng makikipag-agawan sa iyo pagdating ng panahon. Sa nakaraan, mayroon nga. Pero, ikaw ang ngayon at ang bukas. Ang kortina. Ma, gising na si Chinshian. Ako ang pakakasalan niya. Pabalikin mo na kaagad ang putang Bai Chingwe na iyan. Hindi ko inakala na napakaswerte ng walang kuwentang babaeng iyon pagkatapos niyang ikasal, nagising si Qin Shiyan. Kundi sana, ang posisyon ng panganay na manugang ng pamilya Qin ay sa anak ko na. Tama na nga iyan. Noong una, nang pinapunta ko si Qiangqian, nagbanta ka pa na magpapakamatay. Ngayon, anong silbi na pagsisisi mo? Pa, sa tingin mo, kapag nagpakasal ako sa pamilya Qin, ang Chin Group ay magiging parang laruan ko na. Sa oras na iyon, magagamit ko ang aking pagkatao para makatulong sa pamilya Bai sa maraming bagay. Ang bagay na ito ay kailangan pa nating pag-isipan ng mabuti kapag natuklasan ang pagkatao ni Bai Qingyue. Tiyak na itataboy siya palabas ang pamilya Qin. Qiangchen, kailangan mong maging mas maingat at makipagkaibigan kay Madam Qin. Sige. Mr. Bai, Batlawang, bakit po kayo naparito? inutusan po kami ni Madam Chin na dalhin sa pamilya Chin ang ina ni Bai Qingyue. Mr. Bai, ibiligay mo na kaagad ang tao. Anong ibig sabihin ang pamilya Qin? Bakit nila kukunin ang tao namin? Ihahatid namin kaagad ang tao sa inyo. Huwag po kayong magalit. Bai Qingyue, humanda ka sa akin. Qingyue, patawarin mo ako anak. Matagal na akong nabubuhay. Talagang nagpakatanga na ako. Nagpagamit ako sa ibang tao. Halika. Ma, nangyari na ang nangyari. Gayon pa man, hindi ko'y nakala na ipagbibili ako ng sarili kong ama. Pero nga John, alam mo na ang tungkol sa akin. Ako. Baliw na bata ka. Ang mahalaga sa akin ay ikaw, hindi ang iyong pagkatao. At saka, gusto kong ipakilala ka sa isang tao. Sana? Malalaman mo rin kapag sumama ka kay Mama. Halika. Ma. Qingyue, Ma, akala ko hindi na kita makikita. baliw na bata. Ikinulong ako ng tatay mo sa mental hospital. Akala ko hindi na rin kita makikita.
Mental hospital? Salamat kay Manager Wang. Sabi niya utos doon ni Mrs. Kin para makita ka. Pero sino itong Mrs. Kin na ito? Ipag, ang tagal, salamat sa hirap. Ma, hindi ko pa nasasabi sa iyo. Kinasal na ako. Ito ang biyanan ko. Siya si Qin Xian. Ma. Ito ang maliit na regalo ko para sa iyo. Qingyue. Si Bai Guangxiong ba ang gumawa ng kalapastangan na iyon? Ma, makinig ka, ipapaliwanag ko. Nakita ko na rin ang biyanan. Qingyue, Xian, simula ngayon, magpakasaya na kayong dalawa sa inyong pagsasama. Ma, Ngayong nakita ko na ang biyanan, may naisip din akong isang bagay. Ang dote na ibinigay ko sa pamilya Bai dati, ipapakuha ko iyon at ibibigay sa iyo para ikaw ang mag-asikaso. Ngayon, kulang na lang ng isang bahay para sa kasal. Ma, hindi na po kailangan. Ma, sa wakas, napagtanto niyo na rin ang problemang iyan. Talagang kapag may asawa na, nakakalimutan na ang ina. Qingyue, samahan kitang bumiling bahay. Tungkol naman sa iyo, bumalik ka na agad sa kumpanya, halika na. Huwag mong kalimutang isipin ako. Hindi ba ito yung walang kwentang ate ni Kiang Kian? Bakit siya nandito? Uy, Kian Qian, nakita ko ang ate mo nasa showroom ng bahay. Qingyue, tingnan mo muna. Bababa lang ako sandali at babalik agad. Zika. Hello, miss. Gusto mo bang tulungan kitang magpaliwanag? Sige, salamat. Magkano ito? Miss, napakaganda ng panlasa ninyo. Ito ang pinakamahal na unit sa Imperial Court, ang pinakamahal na bahay, may sukat na 500 square meters, 7-8 milyong piso. Ang mahal. Kung cash, may discount kami. Hindi naman makabili pero nagpapanggap na mayaman. Nakakahiya, hindi ba? Ikaf pala. 78 milyon. Mabibili mo ba yan? Hindi sa nanghihimasok ako by Qingyue. Nakakita ka na ba ng ganyang kalaking pera? Nakakita man ako. O hindi, ano bang pakialam mo? Isa ka lang namang ahente ng real estate na nagbebenta ng bahay. Ang tungkulin mo ay ipakita at ibenta sa akin. Hindi ang mang-insulto sa pribadong buhay ng iba. Ikaw. Mayroon pa bang ibang available na units? Titingnan ko. Mayroon po. Dito po. Patsis mo sa. Hindi mo ba nakita na nag-uusap kami? Jauna, anong ginagawa mo? Ako ang manager. Inaayos ko ang trainee ko. Ano bang pakialam mo dyan? O baka naman ikaw rin. Kailangan mong ayusin. Huwag kang sumobra. Huwag na po, ma'am. Okay lang ako. Bakit ka nakatayo lang dyan? Halika na dito. Bakit ka nagtatagal? Zauna, tama na. Nanghihimasok ka, ano? Ito ang kapalit ng pagiging pakialamera mo. Naglakas loob kang saktan ako? Sinaktan kita dahil sa pambabastos mo. Chitalong, tingnan mo na pagad. Ito ang totoong mukha ng ate ko. Papatayin kita. Tigilan mo. Qiang Qian. Ma, anong nangyayari? Kani-kanina lang, habang tinitingnan ng bahay, pero siya pa rin. Ginang, ano bang ugnayan ninyong dalawa? Bakit bigla ka na lang nananakit? Inirekomenda ko lang naman sa kanya ang isang murang bahay. Tapos sinabi niya na hindi ko raw siya iginagalang at hindi ko raw inirekomenda ang pinakamahal na bahay. Nagsisinunggaling siya. Ang pangalan niya ay Jauna. Kaibigan siya ni Bai Qiangqian. Dati na siyang nagbibigay sa akin ng mapanuyang salita. At ngayon lang ay naghahanap na naman siya ng gulo ng walang dahilan. At sinaktan pa niya ang intern na iyon. Hindi ko napigilan ang galit ko. Kaya ako gumante. Ate, paano mo naman ako binibintangan? Hindi. Ko siya kilala. Nakita mismo ni Tita Long ang pananakit mo. Hindi mo siguro? Gustong magbigay pa ng palusot, di ba? Hindi po. Tita Long? Siya? Gusto niya lang magpanggap na mabait sa harapan mo. Dapat paalisin mo na siya agad sa pamilya Qin. Ako ang dapat maging manugang ng pamilya Qin. Gusto ko pa sana maging masunurin sa iyo. Maging masunurin sa akin? Si Bai Qingyue, isa lang siyang walang kwentang tao. Hindi siya karapat-dapat maging manugang ng pamilya Qin. Tita Long, ikaw. Emp, para sa manugang ng pamilya Qin, tingin ko, karapat dapat si Qingyue. Pero ikaw, sino ka ba? Naglakas loob ka pang magpanggap na maamo sa harapan ko. Ma,
Huwag kang mag-alala, ako ang bahala. Ang silong. Bakit mo ako tinatawag na Ontia? Close ba tayo? At ikaw naman, naglakas loob kang siraan ang manugang ko. Ano ngayon kung totoo? Matandang babae, pinapayuhan kitang huwag makialam. Ang tanga nitong babae. Ano ang tawag mo sa akin? Matandang babae? Ang tanda mo na, bakit ka pa nagpapanggap? Nasaan ang manager? Manager! Ma, huwag mong sirain ang sarili mo sa galit. Sino ba ang sumisigaw dito kanina? Anong nangyayari? Manager Chan, inaapi nila ako. Malandi. Sila lang ang nagpapagulo. Huwag kang mag-aksaya ng oras. Maghanap ka na ng tao. At dakpin mo sila, pati na rin ang intern na yan. Inaway niya ako lagi. Hey, parang pamilyar sa akin ang mukha niya. Tanggal ka na. Hindi mo man lang ba aalamin ang dahilan? Dito. Ako ang masusunod. Ang Imperial Manor. Hindi kailanman nagkukulang ng salesperson. At kayong dalawa, umalis na kayo agad. Agad-agad. Ngayon na. Dali. Alam mo ba kung sino ako? Nangangahas kang paalisin at ipatapon ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Hanggat narito ako, kapag nag-utos si Chen Yang ng dalawa, walang sino man ang maglalakas loob na mag-utos ng isa. Ayaw umalis, tawagin ang mga gwardya. Palabasin niyo sila. Tingnan natin kung sino ang talagang maglakas loob. Wala kang silbi. Alam mo ba kung sino ang kinalaban mo? Hindi ko po alam. Kayong dalawa tanggal na kayo sa trabaho. Alam mo bang ginagalaw mo ang Chin Group, si Kinshian? Chin Group. Anak, sa wakas dumating ka na. Ma, ayos lang ba kayo? Ayos lang kami. Mabuti at dumating ka sa tamang oras. Ayos lang ako, pero yung intern na tumulong sa akin kanina tinanggal sa trabaho. Hindi. Hindi siya tinanggal. Siya, si Chen Yang, wala talagang silbi. Ikaw naman, ang pwesto mo bilang vice manager. Bawi na. Manager Kian. Mula ngayon, ikaw na ang vice manager. Maraming salamat, Manager Kian. Salamat, Binibine. Wala yun, pero hindi naman talaga kasalanan niya kanina. Manager Kian, ayoko. Nang makita silang tatlo. Hindi ka pa ba susunod sa utos ng asawa ko? Opo. Kalat ka rin niyo sila palabas. Hindi, Boss Kian, hindi ko pwedeng mawala ang trabahong ito, Boss Kian. Nakamali ako. Binibining bay. Pwede mo ba akong palampasin ni John? Binibining bay. Hindi ba dapat ay nasa opisina ka? Bakit ka nandito? Hindi ko naisip hanggang sa pinaalis ko siya. Sa pagbili ng bahay ngayon, kinakailangang nandito kayong dalawa para magpatuloy sa proseso. Lumabas ako kanina, tinawagan ko siya para papuntahin dito. Hindi ko inaasahang nakita ko pa si Bai Qiangqian. May nagustuhan ka ba? Nakita ko, pero napakamahal. 78 milyong piso. Tingin ko huwag na lang. Sa ibang araw na lang tayo tumingin sa ibang lugar. Kung gusto mo, bilhin mo. Gamitin ang credit card. Opo, Kinong-kin. Anong pinipirmahan niya? Xingyue, yang bahay na iyan ay sa iyo. Ay ma, pero sobrang mahalaga naman ito. Wala lang yan. Walang masyadong bagay sa pamilya Qin, maliban sa maraming pera. Alam ni Mama na ang relasyon ninyo ni Xian ay kailangan pang paunlarin. Ako ang magdedesisyon. Simula bukas, pupunta ka sa Qin Corporation at si Xian, magkakaroon kayo ng mas malapit na interaksyon. Ha? Sandali. Bakit? Ayaw mo akong iwan? Kahit na pumayag akong pumunta sa kumpanya, pero ako, ayokong ilantad ang relasyon natin. Nakakahiya bang maging karelasyon ko? Andy, gusto kong umasa sa sarili kong pagsisikap. Ayoko na sa pagdating ng panahon, sabihin ng iba na ako ay nag-shortcut. Gusto mong pumayag ako? Pwede rin. Halikan mo ako. Ikaw. Nasa iyo ang desisyon.
Boss, kailangan ko po bang sabihan ang mga empleyado sa ibaba? Huwag mo nang idetalye. Sabihan mo lang ang supervisor. Alagaan mo siya. Apo, Ito ang bago nating kasamahan, si Bai Ching Yue. Siya ang mag-handle sa planning. Magandang araw sa inyong lahat. Sana'y magiging maganda ang ating samahan. Tingnan mo yung suot niya. Siguro sa triangle lang iyan binili niya. At yung mukha niya. Hindi ko alam kung gaano karaming pulbos ang inilagay niya. May kakilala siguro iyang nakarataas na posisyon. Hindi natin alam kung anong gimmick ang ginawa niya. Baka nga nakasiping na rin ng boss natin yan. Bye, Molly. Nandito ka rin? Sino ka ba? Hindi kita kilala. Naging magkaklase tayo noong high school. Dati tayong magkabatch. Hindi ba si Bai Molly ay nag-aral sa ibang bansa? Nga, si Bai Ching Yue ay gumagawa lang ng kwento, di ba? Hoy, ano ka ba para? Makipagkumpetensya pa kay Molly? Tapusin mo ang mga dokumentong ito. Gusto ko makita na tapos iyan ngayon mismo. Ngayon na mismo, hindi ka ba nagbibiro? Sa tingin mo, nagbibiro ako sa iyo? Kapag di mo natapos ito ngayon, huwag kang umuwi. Ang pagkakakilanlan ng balikbayan na pinagsikapan kong itatag, muntikan ng masira. Kung hindi kita didisiplinahin ng maayos talaga, aakalain mo sigurong mahina ako. Huh? Hindi nga makalakad ng maayos. Hindi ko alam kung bakit pa siya pumasok. Gami, hindi tama iyan sinasabi mo. Iba ang mga taong pumasok gamit ang koneksyon. Baka lang, kung sino siyang bigating tao. Oo nga, mag-ingat kayo baka mamamangha kayo. Sige na, tama na ang usapan. Baguhan pa rin naman siya, kaya huwag na nating apihin pa siya. Bai Ching Yue, bilisan mo at pulutin mo ang folder at bumili ka ng kape para sa akin. Ako na ang manlilibre sa inyo ng merienda mamayang hapon na iyon. Salamat, Jasmine. Napaka-generous talaga ni Yasmin. Tiyaga lang. Call mo. Pumunta ka rito para talagang magtrabaho. Hindi para makipag-away. Kaya tiyaga pa. Funke. Sinabihan kitang bumati sa kanya noon. Ginawa mo ba? Hindi pa. Pupunta na po talaga agad. Kung ganoon, sa oras na ito. Bumili ka ng merienda sa hapon at dalhin mo kay Ching Yue. Mas susunod po. Hindi ba sinabi ko ang panatilihing lihim ni Qin Shiyan? Hindi kaya siya ang pumunta para hanapin ako? Miss, handa na ang kape mo. Salamat. Secretary Fang, ano ang pinapagawa ni Boss Qin? Ano? Ang asawa ng CEO ay nasa department natin? Hindi kaya yung bagong empleyado? Basta, siguraduhin mong tratuhin mo siya ng maayos. Ang asawa ng ating CEO. Apelido ay Bai. Ang asawa ng CEO ay nasa department natin? May dalawang may apelyidong Bai sa department natin. Isang Bai Molly at isang Bai Ching Yue. Ang asawa ng CEO ay isa sa kanila. Para sa akin, si Bai Ching Yue, mukhang hindi siya. Baka si Molly. Umuwi siya galing ibang bansa. At isa pa, siya ay isang mayamang ginang. Bagay na bagay sila ng CEO. Tingin ko siya. Molly, bakit? Ikaw talaga asawa ka na pala ng CEO, nagsisikap ka pa rin ng husto. Asaban good sa'yo. Huwag ka nang magpanggap, alam na namin ang tungkol sa iyo. Nagpahatid pa si Boss Chin ng merienda. Hindi ba para sa'yo yan? Hindi pa kinukumpirma ng CEO yan. Molly, kailangan mo kaming protektahan pagkatapos nito. Ang mga ulol na ito, iniisip nila na ako ang asawa ng CEO. Tama, ako ang asawa ng CEO. Dumating na ang kape. Ingang asawa ng CEO sana sa hinaharap. Marami kayong maitutulong sa amin. Alam ninyo na pala ang pagkatao ko. Anong pagkatao mo, White Clearjoy? Dumilat ka at tingnan mo ng maigi. Si Jasmine ang asawa ng CEO. Ano? Siya ang asawa ng CEO? Tama, ako si White Clearjoy. Ano ba yung tingin mo? Dali, ipamahagi mo na ang kape sa lahat. Salamat, Jasmine. White Clearjoy. 6 na ta sa lahat. Nagkakahalaga ng 146. Ipadala mo na sa akin. Sige na, ituring mo na lang na ikaw ang nag-imbita sa lahat sa kape ngayon. Baguhan ka pa lang sa kumpanya, kaya kailangan mong matutong makipagkaibigan. Tinuruan na nga kita, walang anuman.
Anong ibig mong sabihin? Hindi mo babayaran? White Clear Joy. Binigyan kita ng pagkakataong ilibre ang lahat ng kape. Dapat magpasalamat ka sa akin at hindi yung humihingi ka ng pera. Anong klaseng tao ba yan? Magkano lang ba ang isang tasa ng kape? Bago ka rito. Kaya dapat gumastos ka ng pera para ilibre kami. Kaming mga matatanda rito. Matatanda? Maaari ko bang itanong kung ikaw ay napakatanda na ba? O nakatapak na ang isang paa mo sa hukay? Nangangahas kang sumpay na ako? Ikaw, naglakas loob ka pang lumaban? Sino ba ang pinanganak para lang apihin? Pinayagan kitang apihin ako. Pero hindi mo ako papayagang lumaban? Molly, kailangan mong magsumbong sa manager para tanggalin siya ng manager. Bai Qingyue. Mag-sorry ka. Wala naman akong ginawa. Bakit ako magsasorry? Isa pa. Bilisan mo at ibalik mo sa akin ang bayad sa kape. Kung hindi, sasabihin ko sa lahat na ang respetadong asawa ng presidente ay hindi makapagbayad ng 500 piso. Ikaw! Ano bang klaseng tao yan? Bakit ang tapang niya? Sobrang bastos na niya. Molly, tingnan mo siya. Huminahon na tayo. Huwag ka nang magalit. Sasabihin ko kay Mr. Qin na tanggalin siya mamaya. Salamat, Molly. Alam ko na ikaw ang pinakamabait. Hoy, nasaan ka ngayon? Ito lang. Molly, ito na lang ang natira sa akin. Anong nangyari sa iyo? May problema ba? Huwag mo nang intindihin yan. Tita, ayos lang po ba kayo? Wala ka bang mata? Dinumihan mo ang sapatos ko. Bai Qingyue, bakit ka nanunulak? Isa lang siyang tagalinis. Gagawin ko kung anong gusto ko. Ikaw? Ayos lang. Hayaan mo na. Ito ang pambayad sa kape para sa iyo. Anong klaseng tao yan? Tita, sigurado ka bang ayos na ayos ka lang? Talagang ayos lang ako. Salamat sa iyo ha. Supervisor Bai. Dapat ay naiintindihan mo ang ibig kong sabihin. Naiintindihan. Lubos na naiintindihan. Yasmina, huwag kang mag-alala. Ang pagdisiplina sa kaniya, ipagkatiwala mo na sa akin. Bai Qingyue, Supervisor Hu, may kailangan ka ba? sumama ka sa akin sa labas. May bagay tayong pag-uusapan. Hindi ba iyan trabaho ng public relations? Wala naman akong kinalaman diyan. Sinabi ng pumunta ka, kaya pumunta ka na. Hindi naman kita sasaktan. Kung matatapos ang kooperasyong ito, baka nga, maaari ka pang maging regular. Alas 7:30 na. Hindi ba gabi na masyado? Sige, sasama ako sa iyo. Mabuti. May kailangan lang akong labasin. Huwag na ninyo akong hintayin para sa hapunan. Hoy, Pangke, kailangan ba talagang lumabas ang planning department para makipagnegosasyon? Boss, ngayon ay kasama ng Yancheng ang pag-uusap tungkol sa kooperasyon sa negosyo. Ngunit hindi talaga interesado ang kabilang panig. Sila ang kusang humiling ng pulong ngayon. Naiintindihan ko. Inumin mo ang alak na ito. Lalagdaan na ni Manager Shu ang kontrata sa atin. Talaga, hindi ko na kaya. Mas Pai, uminom ka pang gisa. Kapag ininom mo ito, pumapayag akong makipag-kooperasyon sa iyo. Ayos! Binibining Bai. Napakalambot ang kamay mo. Para itong itlog na binalatan. Jinungsu, pakiusap, magpakatino ka. Binibaning Bai. Hindi ko na talaga kaya pang uminom. Pahinga muna ako sandali. Binibining Bai, nandito ka na rin lang. Huwag ka munang magmadaling umalis. Maupo ka muna at mag-usap pa tayo. Jinungshu, nandito rin si Supervisor Hu. Kayo muna ang mag-usap, babalik ako kaagad. Ginoong Shu, anong ginagawa mo? Sumama ka sa akin, munting dilag. Tinitiyak ko na mabubuhay ka ng marangya. Sisiguraduhin ko na hindi ka aabusuhin sa kumpanya. Tama, Bai Qingyue. Dapat mo akong pasalamatan. Dahil sa ipinakilala ko sa iyo ang napakagandang pagkakataon na ito. Ang ari-arian ni Ginoong Shu, umabot na sa ilang milyong piso. Mula ngayon, magiging masagana na ang buhay mo. Ginoong Shu, hindi na kami muna aabala sa inyo. Bitawan mo ako. Munting dilag. Gusto ko ang mga babaeng katulad mo na nagpapakipot. Halika na. Bitawan mo na ako.
Gago, naglakas loob kang saktan ako. Binabalaan kita. Huwag kang lalapit. Ikaw, huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit, ah. Gago, naglakas lukang. Mr. Chin. Sige na, hintayin mo ako sa labas. Sina, tumayo ka rito. Huwag kang lilingon. Hey, sabi ko, huwag kang lilingon, Sina. Nag-aalala ako sa iyo. Hindi na mauulit sa susunod. Ay, hindi ko na talaga kailangang pumunta. Wala akong nakuhang ebidensya sa ginawa ni Hulin kagabi. Kahit pahanapin ko si Hulin, maaari niyang itanggi ng tuluyan. Kapag nahanap ko ang ebidensya ng kanyang masasamang gawa, sasabihin ko sa iyo. Ay, may nakalimutan ka ba? Ayun, pinalaki siya ng isang lalaki. Anong nangyayari? Bakit naging out of service na ang cellphone number ni Manager Shu? Supervisor Hu. Nandito ka na. Sumama ka sa akin sa opisina. Ay, bakit? Siya pinapatawagan dyan, Supervisor? Sino ang nakakaalam? Siguro may importanteng bagay. Totoong may importanteng bagay. Malaking bagay pa nga. Wow, Molly, ang ganda ng kuwintas mo. Maliit na regalo lang ng asawa ko. Ano, maganda ba? Halos 10 milyong CNY iyan. Wow, 10 milyong CNY. Nainggit ako sa iyo, Molly. Ang bait talaga ng asawa mo sa iyo. Ay, Molly, ano ang sinasabi mo kanina? Ano ang ginawa ni Bai Ching Yue? Siguro malapit na siyang matanggal. Matanggal? Tingnan mo, siya ang kabit. Pinalaki siya. Di Diyos ko, hindi halata. Sa mukha niyang mukhang kawawa. May nagbabayad pa sa kanya. Baka naman, sinasadya niya lang na magpanggap sa harap natin. Hindi mo talaga lubos na kilala ang isang tao. Pumayag siyang maging kabit para lang sa pera. Nga. Uy, Molly, nakita mo ba ng malinaw ang mukha ng may-ari ng kotse? Hindi ko nakita ang mukha niya. Pero parang nakita ko na may puting buhok. Tiyak na matanda na. Sa tingin ko, naghanap siyang matandang lalaki. Baka gusto niyang makuha ang pensyon niya. Nakakatuwa. Manager Hu, may kailangan po ba kayo sa akin? Ching Yue, kagabi, ikaw at si CEO Shu. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Kagabi, pinapunta kita para samahan si CEO Shu uminom at ipinakilala pa kita sa kanya. Wala ba kayong anumang development? Kaya pala sinadya mong papuntahin ako para magbigay aliw. Ano ba ang kasalanan ko sa'yo?
Tingnan mo ang sinasabi mo. Hindi ba't ginagawa ko ito para sa iyo? Tingnan mo, wala kang kapangyarihan o impluwensiya sa kumpanya. Kung sasama ka kay CEO Shu, siguradong mamumuhay ka ng marangya. Hindi ba? Kailangan ko pa ba magpasalamat sa iyo? Sa totoo lang, mula nang pumasok ka sa kumpanya, napansin na kita. Tingnan mo, wala kang halaga, pero marami ka pa ring maiaalok. Kung papayag ka, maaari rin kitang bigyan ng pagkakataon na maging team leader. Aray, masakit. Bitawan mo ako. Masakit ba? Ang sakit-sakit. White Xingyue, huwag mong kalimutan. Ako ang manager. Mag-ingat ka, baka tanggalin kita sa trabaho. Tanggalin mo ako, tingnan natin. Binalang kita. Ako, si White Xingyue, ay hindi madaling kalaban. Hindi ko alam kung bakit ang isang peste na tulad mo ay nakatago sa Chin Group ng matagal. Nakakadiri talaga. White Xingyue, hintayin mo ako. Bakit? Anong problema? White Xingyue, magkatrabaho naman tayo. Hindi naman namin hindi maintindihan. Pero matatanggal ka na Ngayon, hindi mo ba kami ililibre para sa isang paalam na inumin? Matatanggal? Ako? Huwag ka nang umarte. Sinabi na sa amin ng asawa ng presidente, nakita niya mismo, bumaba ka sa sasakyan ng ibang matandang lalaki. Tama. Ano pa ba ang pinaggagawa mo dyan na kunwari inosente ka? Baka nasira ka na ng matandang lalaki ha. Nakita na namin lahat ang mga litrato. Xingyue, kamusta ang galing ng matandang lalaki? Baka sa susunod, magkaroon na kayo ng anak? White Jasmine, pareho tayong babae. Nang iintriga ka tungkol sa akin. Ikaw, kumakalat ka ng maling chismis sa akin. Ginawa mo naman talaga ang bagay na iyon. Hindi na pwedeng pag-usapan? Ikaw, Alam mo na, dapat makiramdam ka talaga. Ang isang tao na may masamang ugali na tulad mo ay hindi nararapat manatili sa Chin Group. Umalis ka na agad. inaabuso mo na ang sitwasyon, hindi ba? By Molly, huwag kang masyadong mapang-api. Iniisip mo ba talaga na ikaw na ang may bahay ng CEO? Hindi ako ang may bahay ng CEO. Ikaw ba? Hahaha! Tama. Ako ang may bahay ng Chin Group, ang CEO. Hahaha, nakakabaliw ka talagang pakinggan yan. Hahaha. Ang tao ay dapat may pagkakilala sa sarili. Kung sasabihin ng lahat na sila ang may bahay ng CEO, edi mamatay na sa sobrang dami ng trabaho ang asawa ko. Hahaha, tama. Talagang nangangarap ka lang ng gising. Alright. Ay, nasaan ang kuwintas ko? May nakakita ba ng kuwintas ko? Bilisan nyo at tulungan nyo siyang hanapin. Regalo iyon ni Mr. Kin. Halos 10 milyong piso ang halaga niyan. Maghanap kayo. Teka, Anong ginagawa mo? Iyan ang bag ko. Akin ang kuwintas ko. Xingyue, bakit ka nagnanakaw? Bakit nasa loob ng bag ko ang kuwintas mo? ang magnanakaw na tulad mo, nagkukunwari pa rito, kung hindi ko lang binuksan ang bag mo, maililihim mo na sana ito. Xingyue, ang lakas ng loob mong magnakaw ng ganito kamahal na kuwintas. Ang tapang mo talaga. Molly, magsumbong ka na sa pulis. Si Xingyue, nagnakap siya. Huwag kang magsumbong sa pulis. Peke lang ang kuwintas ko. Tiyak na malalantad ito kapag nagsumbong tayo. Xingyue, hayaan na. Humihingi ka ng tawad sa akin. Tapos mag-resign ka. At hindi na talaga ako magagalit sa iyo tungkol dito. Wala naman akong ninakaw. Bakit ako hihingi ng tawad? Pinagpipilitan mo pa rin ang kasinungalingan mo. Dali, hanapin ang manager at ipaalis siya. Hindi ako. Anong ginagawa ninyong lahat? Ito ay kumpanya. Ang ingay-ingay ninyo. Hindi ba talaga kayo natatakot na maparusahan? Manager, may malaking problema. May nagnakaw. Sino ang nagnakaw sa kumpanya natin? Siya, si Bai Xingyue. Ninakaw niya ang kuwintas ng asawa ng presidente na nagkakahalaga ng 10-10 milyong piso. Kuwintas na 10-10 milyon? Hindi ako manager. Maaari naming tingnan ang CCTV ng kumpanya. Sino ka para mag-imbestiga? Kaya mo bang tingnan ang CCTV? Bai Xingyue. Opisyal kitang ipinapaalam ngayon. Tanggal ka na. Bakit? Hindi mo man lang inalam ang totoo? Basta mo na lang ako sasantihin? Dito, ako ang batas. Kapag sinabi kong tanggal ka na, hindi ka pwedeng magtagal pa. Hindi ka pa natatakot kay Cheo Kin? CEO Chin? Bai Xingyue. Dapat mo itong linawin. Ang kinalaban mo ay ang asawa ng presidente. Tama, napaka-sweet ni CEO Chin kay Jasmine. Kahit dumating pa si CEO Chin, siguradong makikinig lang siya kay Jasmine. Tanggal ka na. Oo nga, Bai Xingyue, hindi mo siguro iniisip na pagdating ni CEO Chin, babaliwalain niya ang asawa ng presidente para panigan ng isang tagalabas, hindi ba? Hindi ko sinasabi ang aking pagkatao dahil ayaw kong mag-alala ang asawa ko. Bai Xingyue, lumuhod ka ngayon at mag-sorry ka sa akin at mapapatawad pa kita at hihilingin ko rin iyan sa manager. Nabigyan ka ng pagkakataong manatili. Hindi ko alam kung bakit nagagalit kayo sa akin. At galit na galit kayo sa akin, pero nakita ko ang totoo ninyong kulay. Hindi ba't sinabi mong ikaw ang asawa ng presidente? Sige, tawagan mo ngayon si CEO Kin, tingnan natin
Kung si CEO Kin ba ay walang pakialam sa tama at mali at sisantihin ako. Ikaw, Jasmine, tawagan mo na si CEO Kin para matanggal na si ani CEO Kin. Jasmine, tawagan mo na si CEO Kin. Masyado siyang mayabang. Sige, tatawagan ko na ang asawa ko ngayon. Anong ginagawa mo? Kailan pa? Naging isang numero lang pala ito, 110 ang numero ni CEO Kin. Molly, ano ang ibig mong sabihin dito? Ako. Tagapamahala. Anong ibig mong sabihin? Sinisiraan mo ba ako? Sobrang abala ng asawa ko. Makakakita siya ng daan-daang libo sa loob ng isang minuto. May karapatan ba kayong gambalayin siya? Opo. Kasalanan ko. Tama. Sobrang abala ni Boss Chin. Paanong magkakaroon siya ng oras para makialam sa ganitong bagay? Ganitong kakorni na pag-arte. Kayo lang ang maniniwala. Bakit? Hindi kaya may numero ka ng telepono ng asawa ko? Kung mayroon man ako o wala, hindi ba malalaman natin kung susubukan? Balik ka na ba? Tama na. Huwag ka nang magpanggap. Supervisor Hu, ako ba ang asawa ng CEO? Alam na alam mo iyan sa kalooban mo. Inutusan kita ngayon, palayasin mo siya. Sinabi ni Secretary Fang noon na may apelidong Bai. Kahit na pareho silang may apelidong Bai, malinaw na mas malaki ang posibilidad na si Bai Molly. Si Bai Qingyue ay nagpapanggap lang na mahalaga. Hindi ko pwedeng galitin si Bai Molly. Guvardia, pilisan ninyo. Palayasin ninyo siya. Tingnan ko kung sino ang maglalakas loob na galawin siya. Boss Chin. Boss Kin, buti dumating kayo. May nagpapanggap na asawa ng CEO dito. Bulag ka ba? Hindi mo ba matukoy kung sino ang tunay na asawa ng CEO? Anong ibig mong sabihin? Pao Manying, nahuli ako. Asawa ko, bakit ngayon ka lang? Si Ching Yue pala ang asawa ng CEO. Niloko tayo. Paanong nangyari ito? Impossible. Plano kong makisalamuha sa inyo bilang ordinaryong tao. Ngunit hindi ko inaasahan na masyado kayong makasarili. Hindi na ako magkukunwari. Ilalabas ko na ang lahat ng katotohanan. Hindi ba't sisantahin ninyo ako at papaalisin? Supervisor Hu, paalisin mo ako sa kanila. Hindi ko po iyan magagawa. Qingyue, huwag mo sanang isipin ang nangyari. Fangke, tumawag na ng pulis, sinahulin, at ang babaeng nagpanggap na si Qingyue ay ipasok lahat at para sa iba, sila'y sisantihin din silang lahat. Masusunod po. Boss Kin, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Bakit nangyayari ito? Qingyue, ako. Umalis ka. Sandali, Bakit? ano ang tawag mo sa akin kanina? Tawagin mo ulit ako. Ako. Niyuyurak ko lang si Bai Molly. Hindi ako naniniwala doon. Lintik ka. Sinira mo ang lahat ng mayroon ako. Bezit ka. Hindi kita palalampasin. Sino ka? Umalis ka. Narinig ko ang tungkol sa mga nangyari sa iyo sa Qin family. Hindi mo ba gustong maghiganti? Anong paghihiganti? Wala na akong naiwan ngayon. Kaya sige lang, papayag ka. Napanoorin ng babaeng iyon na si Pasipaka habang nag-enjoy siya sa buhay bilang asawa ng CEO. May dalawang bagay na kailangan mong gawin para sa akin. Kapag nagawa mo iyon, bibigyan kita ng 1,000,000 piso. 1,000,000? Bakit ako? Dahil pareho nating kinasusuklaman ng iisang tao. Sino kayo? Hindi ko akalaing ang respetadong Jikin ay hindi marunong magtali ng kurbata? Hey, nagtali ka na rin ba ng kurbata para sa ibang lalaki? Ikaw ang pangalawa. Ang una ay ang tatay ko.
lahat ng paghihirap ay lilipas. Hoy, anong sabi mo? Nawawala ang nanay ko. Molly, saan ka pupunta? May pakialam ka ba kung saan ako pupunta? Nawalan na ako ng trabaho. Kaya syempre, mag-i-interview ako. Mabuti naman, Molly. Siguradong magiging matagumpay ka. Bakit may nanay akong kasing walang kuwenta mo? May dala ka bang kutsilyo sa pagpasok mo sa trabaho? Kinuha ang nanay ko. Bakit hindi ninyo alam? Pinipining by. Kami po ay talagang humihingi ng paumanhin. Ang duty doctor kagabi ay pumunta sa banyo. Nagkataong sinamantala iyon ng kalaban. Sinasabi ko sa iyo, kung may mangyaring masama sa kanya, huwag ninyo nang isipin pang magbukas ng ospital. Chingwei, kumalma ka muna. Pinahanap ko na si Fangke. Bai Qingyue, hawak ko ang nanay mo. Sino ka? Nasaan ang nanay ko? Anong gusto mong gawin? Kung sisihin mo ang mabuti mong anak. Huwag mong sasaktan si Qingyue. Ako na lang ang saktan mo. Ako ang saktan? Sino ka ba para gawin iyan? Sasabihin ko sa'yo? Si Bai Qingyue, dahil sa kanya, wala akong mahanap na trabaho sa buong kapital. Sinira niya ang lahat ng pinaghirapan ko sa loob ng maraming taon. Anak, paano na ang plano? Ma, magtiwala ka lang. Si Bai Qingyue, tiyak na aalisin ko siya bilang hadlang. Sabihin mo, kung mamaya, kukuyunin ko ang mukha ni Bai Qingyue, mamahalin. Parin ba siya ni CEO Qin? Sigo. Dumating ka na pala? Ma, Qingyue, hayaan mo na ako, umalis ka na. Bye Molly. Pag-usapan natin ito ng maayos. Pakawalan mo muna ang nanay ko. Pakawalan siya. Huwag mo nang isipin yan. Bye Molly, kahit anong kondisyon ang gusto mo, maaari mong sabihin. Ngunit dapat mong malaman. Kung magtatangka kang manakit, alam mo kung anong kapalit ang kakaharapin mo. Tinatakot mo ako? Aray? Ma? Qingyue, kumalma ka. Ma? Qingyue, kumalma ka. Qinxian, nasugatan si mama. Nasaktan siya. Napakakagulat naman na eksena. Gusto mong pakawalan ko siya. Sige, ihanda mo muna ang 100 milyong piso. Pagkatapos, Bai Qingyue, ikaw. Lumapit ka rito. Palitan mo siya. Bibigyan kitang 200 milyong piso. Maaari mong dalhin ang pera at magpakasasa sa ibang bansa. Mabubuhay ka na ng walang problema. Ngunit ang tao, dapat mo siyang pakawalan. Tutal itong matandang babae ay may sakit at malapit ng mamatay. Mas mabuti kung ipadala ko na siya sa impyerno. Huwag, Bye Molly. Hindi ba ako lang naman ang gusto mo? Alam kong galit ka sa akin. Galit ka dahil ibinunyag ko ang tunay mong pagkatao. Galit ka dahil hindi ka na makatagal sa kumpanya dahil sa akin. Tama na, Bai Qingyue. Nagbago na ang isip ko ngayon. Lumuhod ka ngayon at yumukod ka ng 3 beses sa akin. Pagkatapos gumapang ka at magmakaawa sa akin. Maari ko siyang pag-isipang pakawalan. Kung lumuhod ako, pakawalan mo si mama? Depende kung gaano ka kasinsire sa pagluhod mo. Huwag, Qingyue. Huwag kang luluhod. Hindi, Qingyue. Hindi ka pwedeng lumuhod. Matandang babae. Ang daldal mo. Ma, luluhod ako. Qingyue. By Molly, talaga bang ipagpapatuloy mo ang pagiging ganyan katigas ang ulo? Ngayon, gumapang ka dito habang gumagapang magmakaawa ka sa akin. Tama na.
Ate, Bakit ka nandito? Sinusundan mo ba ako? Anak ko, iyan ay pagdukot. Iyan ay paglabag sa batas. Huwag kang tumahak sa matinding landas. Anak, Wala kang karapatang magsalita dito. Umalis ka na agad. anak ko. Alam kong mahirap ang buhay natin ngayon. Pero alam ni nanay na hindi mo kayang gawin ang ganyang bagay. Napakabait mo noon. Tama na. Liu Hongmei, hindi ka pa ba tapos magsalita? Ang pagiging anak mo ay nagpapasakit sa akin ng sobra. Wala akong ina na walang kuwenta na katulad mo. Kasalanan ko. Patawarin mo ako, anak. Pero Molly, ito ay krimen. Nakapanakit ka na. Kung magpapatuloy pa ito, ang natitirang bahagi ng buhay mo ay tuluyan ng masisira. Hindi ko hahayaang magpatuloy ka, anak. Tapos ka na ba magsalita? Manahimik ka. Kung hindi, Molly? Molly? anong ginagawa mo? Tumayo ka na agad. Molly, pakiusap ko na sa iyo, anak. Huwag mo nang gawin ito ulit. Sisikapin ko pa, inay. Kukuha pa ako ng trabaho. Magpupursige akong kumita para mabigyan kita ng mas magandang buhay. Piwede ba? Anong mapapala namin sa kakarampot mong pera? Tumayo ka na diyan at umalis ka na. Ginang, wala nang saysay ang lahat ng sasabihin mo. Nabulag na siya sa kasakiman. Bye Molly. Matanda na ang iyong inay. Pero kapag nagtangka kang saktan si inay ngayon, sisiguraduhin ko. Nasa kulungan mo gugugulin ang kalahati ng buhay mo. Talaga bang napakatigas ng ulo mo? Molly. Liu Hongmei, wala akong ina na kasing tanga mo. Umalis ka na diyan. Inay, Mamatay na kayong lahat. Molly. Tigilan mo na yan. Inay. Amo. Dakpinzia. Ma. Molly. Hindi na siguro ako makakagawa ng paborito mong sweet and sour spare ribs, anak. Ma, anong masarap na niluto mo? Sweet and sour spare ribs. Ang bango. Pakiusap, iligtas mo ang nanay ko. Siya lang ang tanging pamilya ko. Pangka? Dalhin sa ospital. Ziga. Patawarin ako. kung hindi dahil sa nanay mo, hindi ka sana nakatayo rito ng maayos. Alam ko. Ang lahat ng nagawa ko noon ay isang pagkakamali ko. Kapag ang isang tao ay tumatanda, nagiging bulag sila sa ilang bagay. Ganun din ako. Puro paghahabol lamang sa walang kabuluhan ang ginawa ko. Hindi ko pinansin ang nararamdaman ng nanay ko. At patuloy. Akong nagkakamali kahit alam kong mali. Ako ay talagang humihingi ng paumanhin. Pero may isang bagay akong gustong sabihin sa iyo. Galit ako sa iyo. Pero hindi ko kailanman naisip na ikidnap ang nanay mo. May isang nagngangalang Bai Qiangqian. Siya ang nag-utos sa akin. Bibigyan niya ako ng 1,000,000 piso pagkatapos niyan. Anong sabi mo? Bai Qiangqian. Ano? Bakit bumagsak? Ang simpleng bagay na ito ay hindi magawa. Wala kang silbi talaga. Qian, yung inutusan mo ay hindi nagtagumpay. Dapat inutusan ko sila na kidnapin si Gulin. Para takutin si Bai Qingyue. Sa kritikal na sandali, basta mapatay lang nila si Bai Qingyue, ang pamilya Qin ay papakasalan ako. Pero sino ang mag-aakalang mabibigo sila? Baka ipagkanulo ka ng mga gumawa nito? Wala silang lakas ng loob na gawin iyon. Teka lang, Ma. Pupunta tayo sa bahay ng pamilya Qin mamaya. Hahanapin natin ang pangalawang asawa ng pamilya Qin, sina Zhang Ru at Qin Yuanming. Gusto mong simulan kay Qin Yuanming. Dahil si Qin Xian hindi ako gusto, kaya maaari akong umatras. Si Qin Yuanming.
ay isang magandang pagpipilian. Magandang ideya iyan. Tara na. Bai Qingyue, anong gagawin mo? Bai Qingyue, illegal ang ginagawa mo. Bai Qingyue, lumalabag ka sa batas. Bai Qiangxian, nagpadala ka ng tao para ikidnap si Mama? Ang iyong taktika ay napakababa. Bai Qingyue, sobra ka na. Ako pa rin ang nakatatanda mo. Pero naglakas loob kang manakit. Tingnan lang natin kung hindi kita ire-report sa tatay mo. Naglakas loob ka pa ring masama ang tingin sa akin. Ma, naglakas loob kang saktan ako? Tingnan natin kung hindi kita patayin. Ma, Bai Qingyue, ikaw. Aray. Ma, Qiangqian. Bai Qingyue, bitawan mo ako. Hindi kita mapapatawad. Aray. Hindi ako nagagalit noon, pero hindi ibig sabihin noon na wala akong galit. Kung magtatangka ka pang gumawa ng ganyang masasamang balak, mag-ingat ka dahil hindi kita palalampasin. Walang hiya. Ika. Hey! Tay, itong walang hiyang ito. Naglakas loob siyang saktan kami. Bai Qingyue, masyado kitang pinalusot. Pinalusot? Noong sinisiraan ako ng pamilya Qin na nagnanakaw, kasali ka rin, hindi ba? May ama bang gumagawa ng ganyan? Si Bai Qiangqian ay anak mo. Pero ako hindi. Ika. Sige, suntukin mo. Kung hindi, patayin mo na lang ako. Kung hindi mo ako papatayin ngayon, wala na tayong relasyon bilang mag-ama. Inaakala mo bang hindi ko kayang saktan ka? Ako. President Qin. Qin, Boss Qin. Siya ang bumugbog. Sige, saktan mo siya. Boss Qin, nagkamali ako. Ipagpatuloy mo. Huwag? Array. Boss Qin, nagkamali talaga ako. Qin, Xian, hindi mo yan pwedeng gawin. Ate, bakit mo naman ginagawa yan kay tatay? Sa wakas, nakauwi na rin ang asawa ko. At binubuli niyo siya ng ganito? Ako, bilang asawa niya, ay hindi naman pwedeng magbingi-bingihan na lang, di ba? Boss Qin, niloloko ka lang niya. Nakita mo ba yung martilyo sa sahig? Siya ang unang gumawa ng gulo sa amin. Pinapabayaan ko siya. May problema ka? Ako, Kung gusto ninyong malugi ang pamilya Bai, pwede niyo akong diretsuhin. Isang kaway ko lang yan. Boss Qin, kasalanan namin. Humihingi akong tawad kay Qingyue. Pakawalan mo na si Guangxiong. Pakakawalan ko siya. Pakakawalan ba siya? Pakawalan na siya. May limitasyon ang pasensya ko. Huling pagkakataon na ibibigay ko sa inyo, pamilya Bai. Kung magkakaroon pa ng susunod, maghanda na kayo sa pagkalugi, pamilya Bai. Umalis na tayo. Anong nangyari? Wala, umalis na tayo. Ang malas na babaeng ito, dito ba siya para ipahamak ang pamilya Bai? Walang utang na loob. Talaga namang walang utang na loob. Guangxiong! Malaking ahas. Dapat ay akin ang lahat ng ito.
Kinshian. Ayos lang ako. Hintayin mo. Paano mo nalaman na pumunta ako sa Pamilya Bay? Kung hindi ako pumunta sa ospital at sinabi sa akin ni Bay Molly ang totoo, hindi ko malalaman na nag-isa ka palang pumunta sa Pamilya Bay. Napakatapang mo talagang babae ka? Tatlo laban sa isa. Hindi ko lang talaga kinaya ang galit ko. Hindi ka naman siguro nagagalit sa ginawa ko, di ba? Galit ka nga? Hay naku, wag ka nang maging ganyan na kaseloso. Sige na, wag ka nang magalit. Sige na. Sa susunod sasabihin ko na talaga sa iyo, okay? May susunod pa? Hindi. Hindi na talaga, hindi. Wala nang susunod. Wag ka nang magalit. Sige na. Hindi ko sinasadya. Anong? Gagawin mo? Ano nga ba sa tingin mo? Ibig sabihin may dating kasintahan si Kinshin. At sila ay masyadong malapit. Tama. Noon pa man, si Yan talaga ang nangiwan kay Qinshian. At nalugmok ng matagal si Kinshin. Siguradong walang alam dito si Bai Qingyue. Kung nalaman niya na ang asawa niya ay may mahal na ibang babae. Magiging isang magandang palabas iyon. Magaling na magaling ang sinabi mo. At saka, pinabalik ko pa si Ji Yang. Pangalawang Ginoo, napakagaling mo. Maaari tayong magtulungan. Pero, dapat mong sundin ang mga utos ko. Pangalawang Ginoo. Susundin at gagawin ko lahat ng gusto mo. Boss, hindi talaga maganda ang nangyari. Sekretaryo Fang, ano ang problema? May problema ba sa mata mo? Shin, Miss Bai, hindi mo maririnig. Huwag kang mag-alala. Fangka, matagal ka na bang kasama ni Kinshian? May gasto sana akong gitanong sa iyo. Wala akong alam. May iba pa akong gagawin. Mauna na ako. Umalis ka na. Ipababawas ko ang sweldo mo kay Kinshian. Miss Bai, sasabihin ko ang lahat ng aking nalalaman. Walang itatago. Ano bang? Relasyon nila? Ang Miss G ay dating kasintahan ng boss. Shian, ang tagal nating hindi nagkita. Ngayong nagkita na tayo, hindi mo man lang ba ako titingnan? Nasa ibang bansa ka na. Bakit ka pa bumalik? Natapos na ang pag-aaral ko sa ibang bansa. Akala ko makakalimutan ko na ang lahat, pero hindi ko inaasahan. Hindi talaga kita makalimutan. Maging makatotohanan ka. Tapos na po tayo. Shian, bumalik ako rito para sa iyo. Magkabalikan na tayo. Bumalik tayo sa dati. Mahal na mahal mo ako. Hindi ako naniniwalang makakalimutan mo ako. Jiyan. Kasal na ako. Bumugal ka. Hindi talaga ako naniniwala. Pwede naman kayong maghiwalay. Ako. Si Qingyue. Hindi yan ang nakita mo. Huwag kang matitinag, Bai Qingyue. Bumalik na ang ex-girlfriend mo. Kung hindi ka magpapakita ng tapang, mawawala na ang asawa mo. Alam ko. Sigang, G at ang asawa ko, matagal nang hindi nagkita, kaya natural lang na ma-excite sila. Narinig ko na gusto ni Gaenge. G ang mapait na kape, kaya sadyang ginawa ko yan. Salamat, Gung Angbay. Huwag kang mahiya, Ganeng. G, kaibigan ka ng asawa ko, tawagin mo lang akong Qingyue. At ikaw naman, nakakainis ka, malayo ang pinanggalingan ni Gnang. G, para bumalik, imbitahin mo siyang maghapunan sa bahay natin mamaya. Jiyan, kagagaling mo lang sa ibang bansa. Marami kang dapat ayusin. Umalis ka muna.
Sige, Xian. Pero yung bago kong kumpanyang pinasukan, kamakailan lang ay may $100 milyong na kooperasyon. Sa pangkat Chin, mag-usap tayong muli. Qian, niyakap mo siya. Paano mo nagawa yun? Aray, masakit. Masakit. Ganito ang nangyari. Noong una, hindi niya alam ang tunay kong pagkatao, kaya tinanggihan niya ako at iniwan ako. Pagkatapos, nalantad ang pagkatao ko at dinikita niya akong muli. Tapos, naaksidente ako. At siya ang unang-unang tumakbo palayo. Hindi ko talaga inaasahan na itong si Boss Chin ay masyadong maramdamin. Ang pagbalik niya sa bansa, talagang ikinagulat ko. Iyong nangyari kanina, talagang isang malaking pagkakamali. Sige na, alam ko na. Iyang maliit niyang panlilin lang, kita ko na agad yan. Pero simula ngayon, wala kang itatago sa akin. Kundi, ako mismo. Teka, kundi ano? Sisiguraduhin kong lubos na mararamdaman mo ang suntok na kasing laki ng sandbag. Huwag kang mag-alala, tandaan mo, ikaw lang ang laman ng aking mata. Boss, natapos ko na. Mas mabuting may mahalaga kang sasabihin sa akin. Boss, inimbestigahan ko na ang impormasyon ni Jian. Bumalik na siya sa bansa ilang araw na ang nakalipas at nagtrabaho na siya sa kumpanya ni Qin Yuanming. Ah, siya pala iyon. Hemp, kumusta? Noong makita ka ni Qian, nagulat ba siya? Nandito ako para sabihin sa iyo, kinakansela na ang ating kasunduan. Jian, kung hindi dahil sa akin, hindi mo malalaman na gising na si Qian. Gusto mo ba akong pagtaksilan? Kung titingnan mula sa isang banda, ang ginagawa ko ay kinukuha ko lang ang akin. Si Qian ay akin at walang makakaagaw sa kanya sa akin. Bakit ka tumatawa? Natatawa ako sa iyo dahil napaka-inosente mo talaga. Ang pag-iibigan ni na Bai Qingyue at Qin Xian ay hindi masisira ng isang tulad mo. Sino ka naman? Ako ang nakababatang kapatid ni Bai Qingyue at ako ang makakatulong sa iyo. Jian, hindi mo pa rin siya masyadong kilala. Pero kami, iba kami. Kung gusto mong maibalik si Qin Xian, kailangan pa rin nating magtulungan. Sa makalawa, may isang auction. Lahat ng mga prominenteng tao sa Jingcheng ay darating. Sabihin mo, kung sa oras na iyon ay marumi na si Bai Qingyue. Magugustuhan pa kaya siya ni Qin Xian? Qingyue, sa makalawa na ang auction, nais kong i-donate ito. Ito ay ang authentic Tang Bohu painting? Oh, tungkol naman sa'yo, mag-ayos ka ng mabuti bukas. Ito ang una mong formal na pagdalo sa ganito kahalagang kaganapan, kaya huwag kang magpahiya. Alam ko na po. Oh. Kailangan kong dumalo sa auction na ito na gaganapin sa Jingcheng. Dapat akong dumalo. Ang dalawa nating kayamanan ay posibleng maibenta ng bilyon-bilyon. Pagdating ng takdang panahon, tayo, ang Bai family, ay yayaman na talaga. Ha 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 ha. Are. Yuyue. Mm. May kailangan akong asikasuhin sa kumpanya ngayon. Papasamahan ko si Fanke sa iyo para bumili ng ilang damit sa mall. Huwag na po kayong mag-abala, kaya ko pong pumunta mag-isa. Hindi na po ako bata. Hindi naman ako maliligaw dahil lang sa pamimili ko ng damit. Walang limitasyon ang card na ito. Sige, gamitin mo lang ng gamitin. May pera pa ako. Hindi ko pa nga nauubos ang binigay ni Mama. Iba ang binigay ni Mama sa iyo. Iba naman sa ibibigay ko. Hindi ba dapat ginagastos ng asawa ang kinikita ng mister? Sige, alis na ako. Hello, miss. Ano ang kailangan mo? Nais ko sanang tumingin ng evening gown, yung isusuot sa banquet. O sige, tumingin ka lang diyan. Bitaw, huwag mong hawakan. Ang mga damit namin dito ay pawang high-end customized. Ang isang damit ay nagkakahalaga ng daan-daang libo o bilyong piso. Kung sakaling masira mo iyan. Makakabayad ka ba? Kung ganoon, bakit mo rin hinahawakan ngayon? Ako ang manager nitong tindahan. Sino ka ba para makabang? Ang suot mo,
Wala man lang tatak. Gusto mo pang bumili ng damit pang gabi? Para ba sa isang handaan iyan? O para sa isang uri ng ilegal na pagtitipon? Lahat ng suot ko ay pinasadya. Hindi mo alam, hindi ibig sabihin ay mahirap ang iba. Pinasadya pa. Baka naman nanay mo lang ang nagtahi-tahi ng ilang pirasong tela diyan sa bahay, haha. Huwag kang sumobra. Sina, umalis ka na. Huwag mong sirain ang negosyo ko. Wow, bye na Chanel. Magandang araw po, Binibini. Ano po ang kailangan ninyo? Qingyue, hindi ko inaasahang nandito ka rin. Magkaibigan po ba kayo? Tama. Kung nagustuhan niya ang anumang damit panggabi, ibalot ninyo, ako ang magreregalo nito sa kanya. Wag na po, Binibining G. Hindi naman tayo ganoon ka-close. Qingyue, hindi kaya natatakot ka sa akin, kaya ka nagmamadaling umalis, di ba? Bakit hindi? Dahil inanyayahan ako ni Miss G. Manonood tayong dalawa. Ito lang ba ang mga damit? Pangit lahat. Ma'am, mayroon po kaming mga nakatagong damit, pero ₱1,000,000 po ito. Sigurado po ba kayong bibiling ninyo? Paano ko malalaman kung bibilhin ko kung hindi ko titingnan? Hindi ko gusto ang mga damit na ito. Kunin ninyo ang mga nakatago ninyong damit. Sige po, ma'am. Ang ganda ng damit na ito. Kukunin ko ang damit na yan. Miss G! Ako ang unang nagsabi sa sales lady na kunin ang damit na ito. Qingyue, nakita mo naman. Pinaabot lang ng sales lady matapos akong magbigay ng pahintulot. Isa pa, siguradong hindi ka rin mawawalan ng damit galing kay Xian, kaya ipaubaya mo na lang sa akin ang damit na ito. Hindi ako ganoon kababa ang loob, wala akong ugaling magpaubaya. Qingyue, aagawan mo ba ako? Dumating na. Sa wakas, nagpakita ka na ng tunay mong kulay. Ngayon, damit ang inaagaw. Tapos, susunod naman lalaki na. Ako, sa personal, hindi ako kailanman mahilig mang-agaw o makipag-agawan. Kung para sa iba ang isang bagay, para talaga iyon sa kanila. Pero kung akin, hindi ako aatras. Bai Qingyue, gaano ka palang katagal sa tabi ni Xian, ha? Ako, 3 taon akong kasama niya. Isang babae na ibigay ang pinakamagandang 3 taon sa kanya. Sabi mo na rin, iyon ay dating nangyari. Ngayon ako ang nasa tabi niya. Bukod pa riyan, hindi ko siya iiwanan at aalis mag-isa. Ikaw. Bibigyan kita. Hindi ba't pera lang ni Xian ang habol mo? Ganito na lang, bibigyan kita ng 10 milyong piso. Iwanan mo si Xian. Bakit mo ako sinampal? Hindi paninda si Qin Xian. Hindi siya bagay na basta-basta mo na lang tatatakan ng presyo. Ang sampal na iyon ay para sa kanya. Hindi siya karapat-dapat. Balutin mo ang damit na ito para sa akin. I swipe. Dobleng presyo ang ibibigay ko. Ibigay mo sa akin ang damit na ito. Ay, sige po. Babalutin ko na po agad. Bai Qingyue, nakita mo na, ang ilang tao, ang kanilang pagkakaiba, ay imposibleng magbago. Maaari akong magbigay ng benepisyo kay Xian. Pero ikaw? Qingyue, Bakit ka nandito? natapos na ang aking mga gawain. Siyempre, sasamahan ko ang aking asawa. Kumusta ang pagpili mo? Walang talagang nagustuhan. May isa na ayos lang pero Qingyue, makaibigan naman tayo. Kung nagustuhan mo ang damit na ito, sabihin mo na lang, ibibigay ko sa'yo. Xian, ikaw, dapat mas alagaan mo si Qingyue. Hindi niya masabi kung gusto niya ang isang bagay. Ang damit na ito. Kunwari, regalo ko na sa'yo. Miss G, ang damit na ito, dapat ay binili ko ng mahigit 1,000,000 piso. Pero pilit mong inagaw, handa ka ngang gumastos ng mahigit 2,000,000 piso. Ngayon ibibigay mo sa akin, hindi ba't malaking pagkawala ito? Ang babaeng ito, naglakas loob siyang ibunyag ako. Salamat sa iyong kabaitan. Pero, sa tingin ko ang damit na ito ay karaniwan lang. Huwag na lang natin kunin. Tara na. Xian, kailangan mo ba talagang hiyain ako ng ganito? Ang asawa ko ay karapat-dapat sa mas mahusay. At saka, mayroon akong nasabing mali kanina. Kaya mong magdala ang benepisyo kay Xian, ngunit material lang iyon. Ang tao ay may damdamin at may puso. Kung puro material lang ay masyado namang bigo ang buhay. Bai Qingyue,
Miss, ang aming mga damit panggabi ay hindi na pwedeng ibalik o ipapalit. Umalis ka. Hoy, ikaw! Qin Yuanming, sa auction na ito, kahit anong paraan ang gawin mo, dapat makita ko na masisira ang reputasyon ni Bai Qingyue. Yuanming, kapag nasolusyonan na natin si Bai Qingyue at Xian, pakasalan mo ako? Sinabi ko na, tayo ay nagtutulungan lang at nakikinabang sa isa't isa. Wala nang iba pang bagay na magaganap. Ang nasa puso ni Qin Yuanming ay si Jian pala. Ang asawa ni Qin Total ay talagang napakaganda. Napakaswerte ni Qin Total. Sa laki ng okasyon, sumakit na ang mukha ko sa kakangiti. Hindi ba yun yung dalawang bato? Talaga nilang itinuturing na kayamanan yan para ay auction. Anong nangyari at ganyan kakasaya? Tungkol sa sinabi mo sa akin noong nakaraan, napag-iisipan ko na, tama ka. Ang buhay, hindi lang dapat tungkol sa pakinabang. Ginangji, hindi kita sinusubukan sa iyong pag-unawa. Maya-maya, ikaw at si Liu Shufang, dadalhin ninyo ang mga tao at sabay na pumunta doon. Umalis ka na. Qin Yuanming, bakit ka dumating? Nakita ko kayong lahat ito, kaya dumaan lang ako para tumingin. Uminom tayo. Halika, uminom tayo. Ay naku. Ate, pasensya na ha. Hindi ko sinasadya. Bai Qiangqian, hindi pa ba sapat ang nakuha mong leksyon noon? May nakahanda pang damit sa itaas. Isasama kita para kunin. Ayoko. Baka naman natatakot kang kainin kita. Nandoon lang ang damit. Kunin mo na lang mag-isa. Iyan lang ba ang alam mong paraan? Sa tingin mo ba ako ay bulag? Pupunta muna ako sa 302. Impossible. Ang paborito ko. Paanong naging peke ito? Sigurado akong niloloko mo lang ako. Napakatagal ko nang nag-iinspeksyon. Kung totoo man o peke, makikita ko agad. Bato lang ito na ordinaryo. Kung ganoon, sigurado akong may problema sa iyong kakayahan. Noon, sa ibang bansa,
may isang bato na halos kapareho nito, na naibenta ng bilyon-bilyon. Kung ganoon, maghanap ka ng tagasuri sa ibang bansa, sasabihin ko na ito, ang peke ay peke. Ang batong ito ay isa lang sa pinakaordinaryong bato na makikita sa daan. Hindi, impossible. Ito ay bigay sa akin ng pamilya Qin. Walang hiya kang anak. Walang hiya kang anak. Siguradong may ginawa siyang kalokohan. Gusto niya tayong pamilya Bai na mapabagsak. Gusto niyang pahirapan ang pamilya Bai. Ito ang walang utang na loob na yan. Tingnan lang natin kung hindi ko papatayin ang taksil na yan. Bai Qingyue, lumabas ka diyan. Guangxiong, nakita ko lang si Bai Qingyue na umakyat sa itaas kasama ang isang lalaki. Ano? Umakyat kasama ang isang lalaki? Impossible. Ang asawang CEO, ang sikat na Qin Group, nakakalokohan pa. Ano bang klaseng okasyon ito? Bakit sila gumagawa ng iskandalo? Nakakahiya talaga. May magandang palabas na. Tara, sumunod na tayo. Nasaan si Yuan Ming? Bakit hindi pa dumarating si Yuan Ming? Umalis kayo. Buksan mo ang pinto! Buksan mo ang pinto! Mr. Qin, hayaan ninyo ako. Itong taksil na anak, kung magtatangkang magloko ngayon, tingnan lang kung hindi ko siya patayin. Ikaw, taksil na anak, walang hiya kang puta. Babaeng walang hiya. Kinasal ka na, ganyan ka pa rin ka walang hiya. Huwag! Huwag mo na akong saktan! Hindi yata boses ni Qingyue iyon. Bai Qingyue, may lakas ka ng loob na gawin iyan, pero wala ka talagang lakas ng loob na umamin, tama ba? Ikaw na walang hiya. Ang pamilya Bai, talagang pinahiya mo kami ng husto. Qin Yuanming, ikaw pala iyan. Anak, ikaw, kayo ni Bai Qingyue, magkasama kayo? Ma, ako. Bai Qingyue, ikaw na walang hiyang babae, nakipagsama ka pa sa kapatid ang asawa mo? Wala ka talagang hiya. Xiangxian? Jian? Bakit nga ba kayo? Diyos ko, nakakataba naman. Hindi niya nahuli ang inaasahan niyang aabutan. Ang nahuli, sarili niyang anak. Si Qin Yuanming pa naman ang pangalawang anak ng pamilya Qin. Pero talagang mahusay siya. Isa, 2 babae ang nasakop. Ano? Bakit kayo? Kung hindi sila, sino pa? Hay, siyempre dapat. Ate, Bai Qingyue, bakit ka galing sa labas? Na-aksidenteng natapunan ng alak ang damit ko. Balak ko sanang tawagan ng tagapamahala para padalhan ako. Pero nag-alala si mama sa akin, kaya siya na mismo ang nagdala. Kani-kanina lang, nakita ko talagang nadumihan ang damit ni Bai Qingyue. Nakita ko rin. Kapatid, Pinipaning G. Yuanming, bakit kayong tatlo ay nasa iisang kama? Huwag mong sabihin. Hayop ka! Hayop ka! Dahil ito sa'yo. Ikaw ang nagplano ng bitag na ito sa amin. Qin Shiyan, hindi iyan ang iniisip mo. Wala talaga akong ginawa. Sabihin mo sa akin kung saan ka pupunta. Baka mamaya makuha ka ng iba hindi mo pa alam. Opo. Qin Shiyan, wala ka ba talagang pakialam sa akin? Tama na. Huwag ka nang magsalita. Zhang Ru, tungkol sa bagay na ito, hindi ka ba dapat magkaroon ng makatarungang solusyon? Oo nga. Kami, ang pamilyang Bai, kahit hindi kami kasing marangal ng pamilyang Qin, ay respetadong tao pa rin, aminin man o hindi. Inabuso ninyo ang aming anak na babae, iyon lang ba ang dapat naming ituring? Guangxiong, ikaw. aray ate. Ang pamilyang Qin ay isang marangal na angkan? Paano natin palalagpasin ang nakakahiyang bagay na ito? Kahit na 2 babae ang sinipingan ni Yuanming. Dapat pa rin kayong managot. Ganito na lang, Yuanming. Ikaw ang pumili. Papakasalan mo ba si Bai Qianxian o si Jian? Tita Lucky, huwag kang ganyan. Anong huwag akong ganyan? Hindi ba't lahat ito ay kagagawan mo? Ngayon, napakaraming makapangyarihang tao ang dumating. Pinalabas mong kahiya-hiya ang pamilya Qin. Inaasahan mo pa rin bang tahimik na maaayos ang lahat? Kailangan mo siyang pakasalan, gusto mo man o hindi. Kailangan mo siyang pakasalan. Siyempre, may pangalawang paraan. Anong paraan? Mula ngayon,
ang inyong pangalawang sangay ay ititiwalag mula sa pamilya Qin at hindi na kayo magkakaroon ng anumang kinalaman sa amin. Wag po, ate. Kung aalis kami sa pamilya Qin, paano na po kami mabubuhay? Yuan Ming, ngayong nangyari na ito na rin ang pinakamahusay na solusyon. Si Qin Yuanming ay si Jian ang gusto. Kung si Jian ang pinili niya, paano na ako magpapatuloy sa kapital? Qin Yuanming, gago ka. Sabi mo, ako lang ang magiging babae mo habang buhay. Nandito siya, ano pa ako? Nahuli sina Qiang Qian at Yuan Ming. Kahit hindi niya mapakasalan si Qin Shiyan, ayos lang na mapangasawa niya si Qin Yuan Ming. Qin Yuan Ming, kailangan mong bigyan ng paliwanag si Qiang Qian. Ang kalinisan ng anak ko. Matagal mo nang sinira. Tama. Baliw ka? Yuanming, sabi mo, pananagutan mo ako. Kung ganyan ka, ano na lang ang mangyayari sa akin sa natitirang bahagi ng aking buhay? Yuanming, sundan mo na lang ang nilalaman ng iyong puso. Pumili ka. Yaming, sinabi mong papakasalan mo ako. Kung hindi mo ako papakasalan, ako. Mas mabuti pang mamatay na lang ako. Tian Tian, huwag. Qin Yaming, kinamumuhian kita ng lubusan. Tita, papakasalan ko siya. Papakasalan ko si Bai Qiang Qian. Hey, tama, ganun dapat, hay. Dahil nakapili ka na, inaasahan ko rin na alam ng lahat ng mga naririto ngayon kung ano ang dapat sabihin at kung ano ang hindi dapat ninyong sabihin. Kung hindi, ang pamilya Qin ay hindi madaling kalabanin. Huwag po kayong mag-alala, Ginang Qin. Sa lahat ng bagay, alam na po naming lahat. Opo, hindi po kami magkukwento. Magsikilos na kayo. Shiyan, sumusumpa ako sa iyo. Wala talaga akong ginawang anumang bagay na hindi karapat-dapat sa iyo. Si Bai Qingyue ang may gawa. Pinatulog niya ako. May kinalaman ba yan sa akin? Sa tingin mo ba, napakabuti ni Bai Qingyue? Ginanglong, siguradong naaalala mo pa ako. Ako si Jian. Siyempre, naalala kita. Nangyari ang aksidente sa anak ko, ikaw ang pinakamabilis tumakas. Iniisip mo bang hindi ko narinig ang mga chismis sa labas? Natakot ka lang na ang natitirang buhay mo ay magdurusa dahil kay Shiyan. Hindi po. Tama na. Kasinungalingan lahat ang sinasabi mo. Gayon, si Shiyan ay may asawa na. Dapat mong malaman ang katayuan mo. Napakabait ng manugang ko. Ang pinakamahalaga, siya ay may mabuting puso at taos-pusong nagmamahal sa anak ko. Hindi niya iiwan ang anak ko kailanman. Hindi tulad mo, nakikisaya ka lang kapag ikaw ay masaya, pero kapag mayroong problema, anak ko ang mag-isang haharap. Hindi po. Shiyan, nagmamakaawa ako. Alam kong nagkamali ako. Bigyan mo ulit ako ang pagkakataon. Hindi ko talaga kayang mawala ka. Si Qin Yuanming ba ang nagpabalik sa'yo? Isa pa. Dati, siya at ako. Pareho kayong gusto. Paano nangyari iyon? At saka, bumalik ka ba talaga para sa akin? O dahil ba sa may daan-daang bilyong ari-arian ako? Ayaw mo lang palampasin itong pagkakataon na makahanap ng mayamang asawa. Shiyan, ako lang ang bagay sa iyo. Jian, wala ka na talagang pag-asa. Tara na. Huwag. Shiyan. Shiyan. Qin Yuanming. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Kung hindi dahil sa masamang payo mo, hindi ako gaganyanin ni Shiyan. Jian, hindi mo pa ba nakikita? Siya, si Qin Shiyan, hindi ka talaga mahal. Huwag kang maging tanga. Kung ganoon, sino ang dapat kong mahalin? Ika. Alam mo na pala. Nang naaksidente si Qin Shiyan, ikaw ang may gawa, di ba? Gusto mo bang makuha ang kumpanya? O gusto mo akong makuha? Kung ipapalagay kong gusto mo akong makuha. Pero siguro hindi mo inasahan na mas gugustuhin ko pang umalis ng bansa kaysa makasama ka, hindi ba? Jian. Ako. Huwag mong banggitin ang pangalan ko. Nandidiri ako. Qin Yuanming, ang isang taong kasing kasuklam-suklam mo, ay perpektong tugma sa isang puta.
Anong sabi mo? Inaakala mo bang isa kang tunay na mayaman at pinalayaw na dalaga? Ang yaman mo. Yuan Ming. Bobo, Sinaktan mo ako? kung hindi mo ako biglang sinabihan na panagutan ito ngayong gabi, hindi kami maghihiwalay ni Jian ng ganito. Kasalanan mo pa rin. Ikaw ang hindi nagtagumpay sa paglalagay ng gamot? Si Bai Qingyue ay nagpapanggap lamang. Bumalik ka at sabihin sa iyong mga magulang, hindi ko itutuloy ang kasal na ito. Babawiin ko ang kasunduan. Qin Yuanming, naglakas loob ka? Binabalang kita. Mas mabuti pang sabihin mong ikaw ang nagbawi ng kasunduan kung hindi. Kapag nakasal ka na sa aming pamilya, sisiguraduhin kong magdudusa ka. Qin Yuanming, nababalif ka na ba? Balivan. Inisip mo ba si Jian? Bakit naman? Ikaw lang ang laman ng isip ko ngayon. Hindi ba sinasabi nila? Kapag lumabas ang iyong unang pag-ibig sa loob ng 3 araw, ang kasalukuyang kasintahan ay parang nagtrabaho ng 3 taon ng walang bayad. Saan mo napulot ang mga kalokohang ideyang iyan? Inisip ko lang. Kung hindi mo nadiskubre ang plano nila ngayon, ano kaya ang magiging resulta? Huwag mo nang isipin iyan. Mas lalo akong nag-iingat kapag kaharap ko sila. Gayon pa man, dinamay ko rin si Jian sa planong ito. Hindi mo naman siguro ako kamumuhian, hindi ba? Kung hindi niya balak saktan ka, hindi mo siya mapaplano. Kusang loob siyang naghahanap ng gulo. Sa totoo lang, nung una lumabas si Jian, medyo natakot din ako. Pero kalaunan, naliwanagan na ako kasi hindi niya talaga alam kung paano magmahal ng totoo. Sinabi na sa iyo lahat ni Fangke. Hindi lang si Fangke. May mga sinabi rin si Jian mismo. Sa paningin niya, puro lang interes. At bukod pa, matapos kong pag-isipan itong mabuti, hindi naman ako ganoon kasama. Bakit? May masama ba sa iyo? Wala kang ideya kung gaano ka kahusay. Siyempre naman. Jian, Bakit? Xian. Xian, huwag mo munang ibaba ang telepono. Nagkamali ako noon. Xian. Aalis na ako nga bansa. Wala na akong mapupuntahan pa rito sa loob ng bansa. Gusto ko lang itanong sa iyo, kung maaari mo ba akong ihatid para na rin sa isang tuluyang pamamaalam. Ito lang ang hihingin ko. Pwede ba? Akin, Miss G. Mabuting paglalakbay. Xian, talagang wala kang puso. Talaga bang pumatay at nanakit ka? Kapag nawala, wala na. Jian, pagbalik mo rito, kailangan mong siguraduhin na mayroon kang natutunan. Hindi mo naman siguro talaga iisiping masyado akong walang awa, hindi ba? Bakit naman? Ang relasyon na meron ang dating kasintahan ay dapat na hindi na maging relasyon pa. Dahil putol na ang lahat, dapat ay tuluyan na itong malinis. Hindi ba? Mabuti at alam mo ang katayuan mo. Qingyue, nakita ko si Bai Qiangqian sa ospital. Kumusta po? Gusto ko lang po sanang magtanong kung nasaan po ang silid ni Gulin. Sino po kayo? Kamag-anak niya po ako. Kagagaling ko lang po kasi sa Kyoto. Para bisitahin siya. Nasa room 708 po siya. Salamat po. Bakit ikaw? Bakit ako? Ano sa tingin mo? Ma, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Bai Qiangqian, ang tigas talaga ng ulo mo. Ikaw ang dahilan. Salot. Kung hindi dahil sa iyo, bakit ako mapapahiya ng gusto? Nagsisinungaling ka. Kayo ang nag-drop sa akin. Inanin niyo lang ang bunga ng ginawa niyo ngayon. Bai Qingyue, hindi kita patatawarin. Kahit mamatay pa ako, hindi ako titigil sa iyo. Wala na akong natitira ngayon. Humanda ka sa akin. Umanda ka.
Balif ka ba? Ayaw mo na bang pakasalan si Qin Yuanming? Magpakasal? Magpakasal? Umalis na siya at sinundan si Jian sa ibang bansa. Ang mukha mo. Si Bai Guangxiong ang gumawa niyan. Masaya ka na ba? Sinugod niya kami ng nanay ko. Kinaladkad sa sahig at sinaktan. Sinabihan pa akong wala akong kuwentang bagay. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Bai Guangxiong, hindi siya naging mabuting tao. Ang nakikita lang niya ay pera. Wala siyang pagmamahal para sa pamilya. Magsara ka ni bibig, putik. Papatayin kita. Daling siya. Huwag. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Bai Qingyue, hindi kita palalampasin. Nanay, pasensya na, napabayaan ko. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Qingyue? Dalhin na natin si nanay sa bahay. Kukuhanin ko ng pribadong doktor. Pwede ba? Bakit hindi po pwede? Nanay natin siya. Nanay, ang galing. Tama na iyan. Huwag na kayong magluto pa. Ito na lang ang huling 2 ulam. Ngayon, pinabati ko ang aking hipag sa paglabas niya sa ospital. Una kitang aalukin ng inumin. Nagpapasalamat ako at nagbigay ka ng isang mabuting anak na babae. Hipag, nagpapakumbaba ka. Hanggat masaya silang dalawa, bilang isang ina, wala na akong pagsisihan. Sabay na tayo. Anong nangyayari? Bigla akong nakaramdam ng kaunting pagduduwal. Qingyue, hindi ka dinatnan nitong buwan, hindi ba? Hindi siguro. Nabuntis ako. Mukhang ang pamilya Qin ay magkakaroon na talaga ng bagong miyembro. Qingyue, magiging ama na ako. Baby, maligayang pagdating sa mundong ito.